really hurts and painful deep inside, when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You made me feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts and painful deep inside, when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Oh, I am saved from the grave. Thank you, God. Thank you, God. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you are my life. Lord, you came. All my hope is you. Took my hand and then you made me strong. All my life, hope to live. All my life is you. Saved me. You saved me from the life, Lord, you came. Only hope is you. Took my hand and then you made me strong. You gave hope to my only hope is you. Saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You came to set me free, Lord. Isang mainam po na bagay, mga kapatid, na lagi po natin naaalala ang pagliligtas po ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, hindi lamang po ang ating soul ang niligtas ng Panginoon, kundi hanggang ngayon ay nililigtas po tayo. Nililigtas po tayo sa ating mga physical, sa ating mga emotional problems, hanggang financial po. Hawak-hawak po niya yan. Dahil po, siya ang Diyos ng kaligtasan.
lahat ng bagay ginawa ng ating Diyos sa buhay at wala po tayong maibibigay sa Kanya na kinakailangan natin na gantihan tayo ng Diyos. Yung soul and spirit mo, ang appetite, spiritual appetite. Pero ang flesh mo at emotion mo ay fleshly appetite. Ang gusto. Basta't hindi ka nagkaroon ng appetite sa prayer, appetite sa pagsaserve, appetite sa pag-worship, iba na ang appetite mo. Yung gana mo, iba na. Ingat. Hindi lang dahil may emergency kaya ako magpipray. Hindi lang dahil kailangan kong presence sa Lord kaya ako magpipray. Yes, kasama yun. Pero hindi lang yun. Kailangan nakakapag-produce ang love, yung prayer mo. Ang salita ng Diyos ay totoo sa buhay natin. Tayuan lang natin yung truth na yan. Lalo tigit ang doktrina na tinanggap natin. Once na nasa Lord tayo umasa. Kahit matagal, you just have to look unto Jesus. Magugulat ka, it is worth the wait. Pag ikaw nagkumakain ka para sa sarili mo, nagpapayama ka para sa sarili mo, that is not a good sign, my friend. Dapat malawak yung mata natin, nakikita natin yung nangangailangan, nakikita natin yung nangangailangan ng gospel, nakikita natin ng church, nakikita natin yung mga dapat tulungan. Ganun po dapat tayo. Meaning we are being blessed not to hoard for ourselves, but to bless other people, especially the church. Breathe on me, breath of God, love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God, and fan the flame within me. And teach my heart, heal my soul, and speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary, breathe on me. Let's sing one more time. Breathe on me, oh breath of God, love and life that makes me free. And breathe on me, breath of God, and fan the flame within me. Teach my heart, heal my soul, speak the mind that in Christ we know. Take me to your
Speak to me, Lord. Speak to me, O voice of God, soft and still inside my heart. Speak to me, Word of God, Word of God. Comfort, heal, restore with love. Teach my heart, heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary and teach my heart, heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary and teach my heart, heal my soul. Speak the mind that in Christ we know, and take me to your sanctuary. Breathe on me. Breathe on me. Breathe on me. Holy Spirit, breathe on me. Panginoon, minsan pa kami po'y dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat po. At una po sa lahat, inisip mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. I-prepare mo kami, Panginoon, sa dakilang gawain na ito, Panginoon, lalo na po sa pakikinig ng mga salita mo. Ikaw po, manguna po sa aming lahat, Panginoon. Nahiyaan mo, Panginoon, spirit of conviction mo, siya dumaloy po sa aming lahat. You give us wisdom, you give us knowledge and understanding, Panginoon. You open our hearts, our mind, Panginoon. Maintindihan namin ang lahat na sasabihin mo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, kung sino man na nangihina, Panginoon, ay pauwiin mo ng kalakasan. Merong kalakasan sa Kanya, Panginoon. Kung sino man na may problema sa financial, pagpalain mo sa pamamagitan ng mga salita mo. Tugunin mo sila, Panginoon. At kung sino man na may sakit, pagalingin mo sa pamamagitan ng mga salita mo. Hayaan mo magsilbing kalakasan ng lahat ng aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoon. Basbasan mo rin yung abang lingkod at ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan mong Holy Spirit mo kumilos, ang pumagitna po sa amin, ang manguna po sa amin, O God. Salamat po. We claim the victory today in our lives. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord sa pumapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Salamat po sa Panginoon for this opportunity. Of course, sa ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma, at gayon din sa ating pong Pastor Les, nandito po siya, dinalaw niya po tayo. So, salamat po. Gayon din sa ating pong mga elders na walang sawa na nandun na sinusuportahan po tayo lahat, mga kapatid. So, alam ko, we are all excited to hear the Word of God. At may mahalaga po tayong pag-aaralan o papakinggan po ngayong umagang ito na napaka-importante po. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, kung titignan lang natin ang world, parang okay na, no? Pero hindi natin alam, malapit na pala bumalik si Lord. Kaya yan nga po yung nakakatakot eh. When they say peace, then sudden destruction will come. Madalas naririnig natin yan sa ating beloved Bishop. At isa po ito sa pag-aaralan po natin ngayong umaga. So sige po, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Matthew, chapter 24 rather, verses 1 to 3. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down." Now,
As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Basbasa ng Diyos ang talatang binasa po natin. Makakaupo na po tayo. Okay. So our topic for this morning is entitled, The End of the Age. Now, brothers and sisters, I just want you to know, now whether we like it or not, what has been said and written in the Bible cannot be undone. Hindi po. Karamihan po ng mga nangyayari sa paligid po natin that are mentioned in the Bible, at yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. As we are going to start with the creation of the world. Now, according to Wikipedia, mga kapatid, sa mga mahilig mag-Google dito, mag-internet, ang sabi na ni Wikipedia, the earth was formed over 4.6 billion years ago. So, gawa daw po ito sa isang leftover gas from the nebula na gumawa sa araw. At yun daw pong buwan, daw naman po ay nabuo pagkatapos po ng collision, nagbanggaan, between yung pong early earth na tinatawag at yung pong smaller na planet. So, minsan ang tawag po nila dyan ay Theia. Now, while on the other hand, according naman sa mga astronomers, 15,000 million years ago, ay nagkaroon naman daw po ng mundo. Dahil daw po sa isang malakas na pagsabog. So, ang tawag po nila dyan yung pong Big Bang Theory. So, probably iba po sa inyo na nag-aaral about science, naririnig niyo po yan, lalo na sa mga kabataan. So, yun daw pong mundo, yung universe po, ay nagsimula po, ay say very hot, tapos maliit lang siya, tapos nandun yung dense, tapos yung super force nandyan. So, naghalo-halo itong mga four fundamental forces na ito, na wala pong stars or yung between, walang mga atoms, walang form, walang itsura. Wala ring structure, tawag nila singularity. Now perhaps, mga kapatid, yung pong pagsabog na yun, dun po lumitaw yung pong pangalan na Big Bang. So nagsimula po yung formation ng mga atoms, which eventually nagdulot po ng formation ng mga bituin at saka ng mga galaxies po natin. So hanggang sa lumitaw yung pong planet Earth. So, I'm not sure where they got that information, pero yan po yung in-approve po ng ibang mga scientists at iba pong mga cosmologists. Now, for your information, ito pong theory na ito is contradicting the Bible. Bakit ko po sinabi? Kasi po sabi po sa Genesis chapter 1, verses 1, 3, 6, and 11, basahin po natin. In the beginning, God created. Ulitin ko, in the beginning, God created the heavens and the earth. Then verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Verse 6, then God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Then God said again, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth, and it was so. So dito po malinaw na sinasabi po ng Bible that the world was created through the Word of God. Amen. Hindi po sinabi ng Biblia na in the beginning there was a Big Bang or merong malakas na pagsabog. Hindi po. Kung hindi sinabi dito, in the beginning God created. At kapag sinabi po ng Lord na magkakaroon, sigurado magkakaroon po talaga dyan. Amen. So meaning, ang mundo po ay galing po sa bibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa sinabi po ng Diyos. Siya po ang lumikha ng mundo. Amen. In a simple explanation, brothers and sisters. For example, meron po kayong nakitang isang pile of mga rocks, mga bato, nakahanay po. Tapos ang gagawin ko po, lalagyan ko po ng granada sa gitna, pasasabugin ko yung granada. Pasasabugin ko sa gitna ng mga pile of rocks na yan. Tanong, what is the probability na maging isa pong footbridge yan pag nilagyan ko ng granada sa gitna?
Zero. Wala. Wala po. Why? Hindi pwede pong mangyari na ang mundo po ay galing sa isang malakas na pagsabog. But rather, ang world po was created by a supreme being or a creator sa pamamagitan po ng kanyang salita. Amen? However, brothers and sisters, ang tanong, kung ang mundo po ay may pinagmulan, ito rin po ay mayroong katapusan. But the question is, papaano po magkakaroon ng katapusan or end of the age? In 2 Peter chapter 3 verses 7 and 10. But the heavens and the earth which are now preserved by the same word are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But the day of the Lord will come as a thief in the night, and in which the heavens will pass away with a great noise. And the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. So, ibig sabihin, yung pong salita ng Diyos that put the world into existence is also the same word that brought the watery destruction during sa panahon po ni Noah. At yung pong same word na yan, na salita ng ating Panginoon, will be the one to put the world into the fiery destruction in the near future. That is why ang mundo po is reserved for fire. Brothers and sisters, pinapaalam po sa atin ng ating Panginoon to, hindi para takutin po tayo, but rather para maging aware po tayo of what is happening around us. Dahil marami pong tao, madalas po tayo, nakafocus po tayo sa ibang bagay. Lalo na po, nakakalimutan po natin pagdating sa salvation. Ang iba sa hanap buhay, sa pagkita po ng pera, wala pong masama dyan. Pero hindi alam ng ibang tao, lalo kang mamamatay pagdating sa spiritual. Pag masyado tayo nakafocus dyan. Wala pong masama sa pera, kailangan po natin yan para makasurvive po tayo. But truth be told, brothers and sisters, money, profession, career, family mo, yung jobs mo, even your business, cannot do anything to save your soul at the end of the age. Wala pong magagawa yan, even though you have so much money. Pero hindi kanyang kayang iligtas ng pera mo pag dumating ang judgment day. Now, hindi ko po sinasabi ito para hindi na po tayo magtrabaho dahil ayaw po ng Diyos ng tamad. But rather, pinasasabi po ito sa atin ng Panginoon so that even though na tayo po'y nagtatrabaho, ang isip po natin dapat nasa itaas pa rin. Kaya nga sabi ng Colossians 3:2, set your minds on things above, not on things on the earth. Ibig sabihin, doon parati, ang isip natin, heavenly parati, hindi po sa earthly things. Amen. Kaya lang ang tanong, mga kapatid, bakit naman, Pastor Lud, gugunawin ang mundo? Brothers and sisters, I just want you to know that one of the major reasons is because of sin. Kasalanan. Kung gaano po katindi ang kasalanan noon sa Genesis chapter 6, bago gunawin ang mundo sa baha, mas grabe po ang kasalanan ngayon. Mas matindi. Makikita nyo po ang corruption. Naging norm na po. Hindi lang po sa gobyerno, pati sa mga private sectors, mayroon. Yung iba hindi na nahihiyang gumawa or mag-commit ng corruption. Why? Because we are in the last days. At ganyan po, katindi at kasama po ang nangyayari sa world. Hindi lang po natin napapansin. Punta ka sa mga red light district, red light area na tinatawag, andun ang tindi ng prostitusyon. Sa paligid, bata pa lang prostitute na. Would you imagine that? What else? Hindi ko naman po nilalahat. What about homosexuality, yung lesbianism? Ganun ka bluntly, dinidisplay nila, proud pa sila sa ginagawa nila na sinasalaula si Jesus Christ. Like what happened in Brazil? Sa iba, magbabayad ka para ano? Para i-unbaptize ka. Could you imagine that? Para lang mawalang effect yung bautismo mo. Meron pa, pinupunit yung Biblia. Sa mga negosyo ngayon, usong-uso ang cutthroat competition. Bakit? Dahil sa greediness sa pera. Pag may produkto ka, anong gagawin na iba? Gagayahin.
Even or susulutin yung customers mo. Or ang gagawin na iba, ibabagsak ng todo, patadive niya talaga yung todo yung presyo niya para maglipatan sa kanya yung customer niya. Why? Evil days. Sa ibang lugar, brothers and sisters, sineselebrate kung saan-saan, makikita natin yan. Sinasayaw ang mga Diyos-Diyosan. Na ang linaw na sinabi ng Bible na ayaw po ng Diyos na merong ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga God is a spirit. Wala pong spirit na nakikita at wala pong spirito na gawa po sa kahoy. Na ano po ibig sabihin? Anumang klase ng kasalanan ay ayaw po ng Diyos. Kaya nga po gugunawin po ang mundong po ito para magkaroon po ng panibagong mundo na ang Diyos din po ang siyang gagawa. But the question is this, papaano na ngayon yung kaligtasan natin? Paano tayo makakaiwas dito sa hindi magaganap na ito sa mundo? For your information, brothers and sisters, ladies and gentlemen, everything that is prophesied in the Bible, whether we like it or not, ay mangyayari at mangyayari po yan. Bakit? Because prophecies are history written in advance. Ganyan po ang mga prophecies. Nauna lang pong sinulat yan. Pero dahil Biblia po, salita po ng Diyos yan, pag sinabi niya, pinrophesy niya, mangyayari po yan. Kaya written in advance lang. At ganyan po ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya mangyayari, mangyayari po yan. And perhaps, brothers and sisters, baka less than 10% na lang, Pastor Les, ang sinabi ng ating Panginoon dito sa Bible, ang hindi pa nangyayari. Dahil halos lahat nangyari na, or nangyayari na ang iba ngayon. Pero alam niyo, mga kapatid, even though the world is deteriorating, at ito po'y magugunaw, siya pa rin po ang gumawa ng paraan para maligtas po ang tao. Amen. Now, ang tanong, how then are we going to be saved from suffering at the end of the age? In 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, tayo daw, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. For your information, yung pong salitang shout, dito po sa talatang binasa po natin yung pong sigaw. Dito po sinasabi, it is a command or a call, arousing outcry through or sa pamamagitan ng voice of the archangel. Then, tutunog po yung trumpeta ng ating Panginoon. At yung pong mga tumanggap kay Jesus Christ na nangamatay na po, will rise first. Mauuna po sila mabubuhay. At kasunod po yung mga buhay na nananatili po sa pananampalataya, which we call Rapture Day. Amen. Now, pag sinabi po nating rapture, alam natin na ibig sabihin, it describes the future end times. Parte po siya ng eschatology. When all true, yung totoong believers of Jesus Christ who are still alive before the end of the world will be taken up from the earth by God patungo sa langit. Itataas yung lahat ng naniwala sa ating Panginoon at magmi-meet kayo ni Jesus Christ. Mamimit mo ang ating Panginoon. Hallelujah! At yung pong mga naiwanan dito, ang siya pong magsasuffer pag nag-reign po ang Antichrist at pati sa end of the world. So in other words, they will experience the great tribulation. But on the other hand, ano naman po ang ibig sabihin ng great tribulation? So as taught by most Bible scholars, brothers and sisters, it is regarding the 7-year period when God will complete His discipline sa Israel. At yung pong final judgment sa mga tao who did not accept Jesus Christ. At yan po ang totoo. While yun naman po mga tumanggap sa ating Panginoon and accepted yung pong pre-trib view na tinatawag or theory po at naniniwala po sa ating Panginoon, ito pong mga tao na tumanggap sa ating Diyos as Lord and Savior
will escape before the great tribulation. Ibig sabihin, hindi mo dadanasin yung great tribulation. Ang great tribulation po, first 3.5 years, okay. Then second 3.5 years, kaguluhan, matindi na. So sa madalit sabi, yung pong lahat ng mararapture ay hindi po makakasama sa hirap. Hindi ka makakasama sa hirap pag nasama ka sa rapture day, but shall always be with the Lord forever and ever. Now, meanwhile, brothers and sisters, in Matthew 24 verse 3, now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Lumapit yung mga disciples sa ating Panginoon, saying, tell us when will these things be? Sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari itong mga bagay nito. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Dito po, nagtanong po yung mga disciples po ng ating Panginoon. Kailan daw mangyayari? Kailan daw magugunaw ang mundo? Brothers and sisters, kung mapupuna po ninyo, nagbigay po ng signs. Pero hindi po sinabi ng Panginoon yung exact day or date at yung pong oras. Hindi po. Bakit po? Dahil naniniwala po ako kung sasabihin ng Panginoon yung eksaktong panahon, yung eksaktong day or date or oras, baka halos lahat po ng tao ay magbabad na po muna sa kasalanan. At saka na lang po magsisi. Dahil alam mo kung kailan darating ang Panginoon eh. Last 2 minutes, saka ka na lang magre-repent. Hindi pwede po mangyari. Hindi pwede. Kaya niya hindi sinabi para hindi po tayo magbabad sa kasalanan. Kaya signs lang po ang binigay ng ating Panginoon para maging aware po tayo araw-araw, oras-oras, pagdating po sa ating pong kaligtasan. Hindi niya pwedeng sabihin ng oras at ang tamang panahon sa atin dahil posible na magtampisaw ka pa sa kasalanan. At pwede pong mangyari yan. Bakit? Alam mo kung kailan darating ang Diyos eh. The last 2 minutes, kung malapit na mag-rapture, tsaka na lang ako magsisisi. Pero ngayon, gagawa muna ako ng samot-saring kasalanan dahil alam ko naman, sa bandang huli, ligtas ako. Pero hindi niya po ginawa yun. Bakit? Para every minute, every second of your life, aware ka sa kaligtasan mo. Amen! Now, furthermore, brothers and sisters, what are the signs before the coming of the Lord in Matthew 24 verse 5? For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Unang-una, marami pong magpapanggap na sila po, or nasa kanila po si Kristo. Nasa kanila po ang katotohanan. But in reality, they are not. They will disguise themselves as a true man of God. Akala mo totoo, at hindi po sila makakadeceive hanggat hindi po mukhang totoo talaga. At ang mabigat, marami po ang madadaya. Katulad ng binasa po natin. Kaya nga po, ingat. Hindi po lahat na nagsasabing sa Diyos ay sa Diyos po talaga. Ang iba po, nagpapanggap lang para makapandaya. Amen. Second, in Matthew 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. Brothers and sisters, nation will rise against nation. For information, halos po lahat ng bansa ay lalaban po sa Israel. Ang gera po sa Middle East is the first sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. Yung war against Saudi Arabia, Israel, US, and Iran, which could mean World War III, and we have the footage here. The Middle East is one of the most complex regions in the world. Currently, there are 4 failing states and 3 wars, with major powers increasingly taking opposite sides. Countless armed militias and terrorist groups are spreading violence across borders. Brothers and sisters, ilan na po ang namatay sa mga nakaraang gera? Yung pong Yemen War, sa mga hindi po nakakalam, yung estimated nag-cost po yan ng 233,000 deaths in 2020. 233,000 ang namatay. Meanwhile, from 2001 to
2021, about 120,613 civilians, military, and police died due to the conflict sa Afghanistan. Gaano karami yan? What about yung pong civil war sa Syria at saka sa Nigeria? Nag-reach or umabot po sa more than 300,000 deaths in each country according to 2021 UN Rights Office reports. And meanwhile, to date, mga kapatid, yung pong gera between Russia and Ukraine has already claimed the lives of 354,000 soldiers. Ganong karami po ang namamatay, hindi lang po natin namamalayan. And just recently, ang Russia po alleged Ukraine of conducting a drone attack in Kremlin. Kailan lang po yan? The Russian president's residence po yun. At patuloy din po ang tension between USA and China dahil po sa pagpanik po ng US sa Taiwan at pag-shutdown po ng Amerika sa isang suspected Chinese spy. Imagine mga kapatid, ito lang February. Ganyan po katindi. Hindi lang po natin namamalayan yan. Ano pa? 13 Matthew 24 verse 7. And there will be famines. Brothers and sisters, yung pong food shortage sa buong mundo, that is why naaalarma po ang US para tumulong. Yung pong pag-shift po ng hangin, yung pong init po ng El Nino, at yung pong init sa Australia po, na siya po naging dahilan kaya namatay po yung kanilang mga wheat crops. At yung pong mga erratic rains, na nagdulot po ng paghinto po ng rice production across the Pacific Rim, from India to Japan. Yung pong ulan, imagine, kailangan ng ulan para makapag-produce ng mga soybeans, ng mais. That would normally po yan, bumabagsak po yan sa Brazil's agricultural regions. Pero nagbulot ng tagtuyot. Ano po ibig sabihin? Malapit nang bumalik ang Panginoon eh. Malapit nang magunaw ang mundo, kaya nga kailangan maging aware tayo sa kaligtasan natin. What else? Yung over 14 million people across Somalia, Ethiopia, at Kenya are already in the verge of starvation. According to 2022 report, Syria in 2021, mga kapatid, has 60% ng kanilang populasyon experiencing food insecurity. Sa Afghanistan, yung pong chronic drought, yung pong food shortage, resulted sa rise of acute hunger. From 14 million ang pinag-uusapan natin, kanina hundreds lang. Ngayon, 14 million in July 2022 to 23 million in March 2022. 2022 pa lang ang pinag-uusapan natin. Million na. South Sudan's 8.3 million people who were also experiencing food hunger. Ganoon po karami. Yung Democratic Republic ng Congo, 27 million nasa food crisis. Yemen, 2022, has 17.4 million facing food insecurity. And also, another report, 2023, mga kapatid, cited sa Venezuela. Yung pong political at economic crisis po has forced even millions of people to leave the country since 2015. Ano po ibig sabihin? Ganyan po katindi. At isa po sa major reason kung bakit nagkakaroon po ng taggutom dahil overpopulated na din po ang mundo. Kaya nga po nagkakaroon po ng food shortage according to UN or United Nations report. For all information, there are on an average about 250 babies po na pinapanganak po every minute. More than 130 million in a year. Imagine, ganoon po kadami. More than 130 million in a year. Kada minuto, mayroong pinanganganak. At ang data po ng UN suggests that the world's population will hit 11 billion by 2100 or 2100. Mga kapatid, ilang taon na lang.
With the fastest rise being recorded po ito sa Africa, marami. Sa Asia, pero ang pinakamarami sa India at sa China. Kaya paano hindi magkakaroon ng tagutom? Kung padami ng padami ang tao. And whether we like it or not, it will happen. Why? Nasusulat po yan eh. Nakasulat po sa Biblia. Now, pang-apat, Matthew 24 verse 7. Pestilences. Brothers and sisters, katatapos lang ng COVID-19 era, hanggang ngayon nga, nandiyan pa si COVID eh. Yung recent COVID-19 natin, nung pandemic po, sa China po, namamatay ang mga tao, pati mga doktor namamatay, sa India, sa Brazil, sa US, sa UK, all over the world, that claimed almost 7 million lives. Ganun po karami. And also, sa hindi po nakakaalam, idineklara na po noong 2022, ang monkeypox po outbreak, baka hindi nyo po alam. As a public health emergency, dahil po sa mga cases po, sa mga ibang European countries po, sa US, sa Canada, at saka sa Australia. And in 2019, mga kapatid, yung pong top 10 causes of death accounted for 55% of the 55.4 million deaths sa buong mundo. Yung pong ischemic heart disease, sakit sa puso, are the world's biggest killers and responsible for 16% of the world's total deaths. And second and third leading causes po ng death naman, yung pong stroke. Yung pong chronic obstructive pulmonary disease. Yung pong lung disease. Pangalawa at pangatlo yan. So heart muna, sunod ang stroke, sunod yung mga lung disease. Kasama din po yung cancer, yung diabetes, yung TB, yung Alzheimer's disease, and iba't ibang klase mga sakit, pati dementia, pumasok din, pati kidney disease kasama. According sa World Health Organization in 2019. Brothers and sisters, 5 milyong kabataan namatay before turning 5 years old. An estimated 2.1 million children, adolescent, and youth age 5 to 14 years old died that same year. Karamihan po namatay bagong panganak. At napakadami po ang namamatay. Why? Isa po yan sa senyales ng pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Now, panglima, in Matthew 24 verse 7 pa rin. And earthquakes in various places. Brothers and sisters, how many multiple earthquakes happened recently? Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. In 2022, sa Afghanistan, 6.1. Sa Indonesia, 5.6. Sa China, 6.6. Sa Papua New Guinea, 7.6. Ganun kalakas. Sa Mexico, 7.6. And during the first quarter of 2023, sa Davao, 7 ang magnitude. Davao lang yan, mga kapatid. Isang tumbling lang yan sa atin. Sa Turkey, 7.8. Sa California, 5.4. Sumabay pa yung iba't ibang mga natural disasters. Katulad lang po na nangyari sa Taal. Ito lang pong June 2023. Sa Mayon, June 2023 din yan. Pati sa Mexico po, yung vulkan po. We have the footage there. Mayon volcano recorded a sharp increase in volcanic earthquakes. According to PHIVOX, the phreatic burst occurred at 12:54 p.m. on Thursday and lasted until 12:56 p.m. While white plumes from the volcano reached a height of 250 meters and drifted southwest. Mexico's El Popo volcano has recently intensified its fiery activity, putting residents on high alert in nearby... Brothers and sisters, nakikita ninyo? Hindi lang yan, marami pa po. Sa Hawaii, sa New Zealand, ilan volcanoes po yan. And I don't know how true po. Meron pong 48 volcanoes were in continuing eruption. Yung status po as of June 9, 2023. Sa iba't ibang parte ng mundo. Yung ring of fire na tinatawag nila. What about yung pong Mawar? Yung pong typhoon or yung flood in June 2023? As one of the strongest typhoon na nag-hit po sa Philippines. Pati sa Guam, tsaka sa Japan, nandiyan po yung footage natin. Overnight in Guam, a massive typhoon pounding the island.
ito. Umabot sa 104 mga pamilya ang inilikas kahapon at pansamantalang nagpalipas ng magdamag sa mga evacuation center na inilaan ng kanilang mga barangay. Naramdaman din ang hagupit ng bagyong Betty sa iba pang bahagi ng bayan. May mga punong nabuwal. Tumaas ang tubig sa Palawig River at naglalakihan pa rin ang mga alon. Brothers and sisters, hindi lang po natin namamalayan. Ang dami pa. 2022 sa Pakistan, yung baha sa Pakistan. 1,000 namatay sa Canada. Yung tornadoes, we have there the tornadoes in Canada in 2022. Officials in Pakistan say flash floods across much of the country have killed over 1,000 people and displaced thousands more since mid-June. Brothers and sisters, lahat po ng ito ay kasama po sa beginning of sorrows. Bakit po sorrows? Ganun po katindi ang hirap ng dadanasin ng tao, lalo na po yung mga maiiwanan sa rapture day. If we do not hold on to the Word of God, at siguradong babagsak po ang economy ng buong mundo with just one massive earthquake in a certain country. Mga kapatid, pa nangyari po yan, lahat magiging pantay-pantay, wala pong mayaman, wala pong mahirap, lahat po apektado. Not only that, if we are going to continue reading the whole chapter in Matthew 24 verses 9 to 11, then they will deliver you up to tribulation and will kill you, and you will be hated by all nations for my sake. Kamumuhuyan ka ng lahat ng bansa dahil sa ating Panginoon. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Imagine, ang persecution po sa ibang bansa. Bawal ang Bible po sa hindi po nakakaalam. Sa UAE po, hindi ka pwedeng basta mag-operate ng church nang wala pong proper theology. Imagine, hindi ka pwede magsimula hanggat wala kang proper theology. Sa Qatar, hindi po pwedeng maingay pag nagse-service, baka huliin ka ng mga CID. At na-experience ko po mismo yan, kami ni Sister Raquel. Banat ako ng banat, hindi ko alam, nagkakagulo na po yung mga members po natin nun. Bakit? Dahil akala nila meron pong CID na dumating. At malamang, kapag nagpatuloy kami at dumating po yun, baka naghihimas po kami dalawa ni Pastor Manarrehas na bakal dun. Ganun po katindi. Sa China, bawal ang church. Hindi lang yan, pati sa pamilya, you will be persecuted by your own loved ones. Could you imagine that? Well, sa loob ng church, andyan ang pag-aaway-away. Brethren against brethren. Nagkakaproblema, nag-aaway, nagkakasamaan ng loob, nagkakatampuhan. What else? You will be betrayed by your own brother, by your own sister. Sinabi ng Bible Lilitaw din ng mga false prophets, katulad ng tao who changed the name of Jesus Christ. At lalaganap ang kasamaan. At marami po ang tatalikod at manghihina sa pananampalataya. All these things are currently happening. In other words, napakaraming mangyayaring signs. Ano po ibig sabihin in 2 Timothy chapter 3 verse 1? But know this, that in the last days, perilous times will come. Meaning, sa huling araw, magiging mapanganib at delikado po ang panahon. Kung tutuusin nga, pag lumabas ka lang po tayo ngayon, hindi kayo makakasiguro kung makakauwi ka pa kung makakabalik ka pa Bakit? Pwede ka maaksidente, pwede ka masagasaan, kahit na nasa sakyan ka pa, pwede ka mabangga. Sumakay ka ng jeep, hindi mo alam, baka mamaya madukutan ka. Or kundi, ma-hold up ka, mapagtripan ka ng adik sa labas. Andyan ang swindlers, andyan ang budol, andyan ang salisigang, andyan ang laglag bariyagang. Yung drugs, kabi-kabila.
At ang mabigat in 1 Thessalonians chapter 5 verses 2 to 3. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Ang isa po sa interpretation about this is pag dumating po ang ating Panginoon sa panahon that we do not expect, sigurado magkakaroon po ng massive destruction. Isa po yun sa interpretation, or magkakaroon ng kaguluhan. At yung po minsan na inaakala mong payapa at safe, magugulat ka, biglang dumarating ang troubles, dumarating ang kaguluhan, or biglang may mamamatay sa pamilya, or biglang babagsak ang negosyo mo, mababagrak ka, kala mo okay ka pa. Magugulat ka, biglang nalang lilindol, biglang magkakagera, biglang magkakaroon ng kalamidad. At yung daw pong hirap na dadanasin ng mga tao ngayon, ay parang katulad daw po ng babae nagle-labor sa hirap. Aside from these, meron pang ibang signs, mga kapatid, in Luke 17 verses 26 to 28. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Verse 28, likewise as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. This happened back then, sa panahon po ni Noah. Nangyari din po ito bago gunawin ng Sodom and Gomorrah. Until now, nangyayari pa din po yan. They ate. Imagine mga kapatid, naghihirap po ang economy. Pero tignan po ninyo, karamihan ng mga restos, pipila ka muna bago ka makakain. Bakit? Kanyang po katindi ang kainan niya yun, ang mga tao. Sa wedding, try mo i-invite. Sigurado pupunta sa reception. Pero madalas sa ceremony, ang iba hindi po pumupunta. Bakit? They ate. Ilan po mga buffet, or yung po mga sangyupsal, no? Tawa, no? Sangyup. Mga restos, kahit gaano kamahal, okay lang. Bakit? Basta masarap ang pagkain. Matikman lang. Ano po ibig sabihin? Diyan nyo po makikita na ang tao po mahilig kumain at mahilig sa pagkain. Pero subukan nyo, invite nyo ang tao sa prayer meeting, Bible study, Sunday service, napakahirap. Ilan lang ang pumupunta. Magugulat ka, i-invite mo. Walang lakad yan. Pero pag in-invite mo, biglang nagkakalakad. Ay, may lakad pala ako sa ganito. Ay, may lakad pala ako sa ganon. Pero, pag in-invite mo sa prayer eating, ang daming umaattend. Sigurado. Bakit? Pagkain yan eh. Now, kung may pagkain, syempre may panulak. Ang sabi ng Bible, they drank. Mamam dito, mamam dun, minsan sa kalsada pa, magdamag, maghapon. Ang iba hindi na makauwi sa bahay dahil lasing na. Why? In the last days, people will be lovers of pleasure. Puro good time. Kasama din yung buying and selling. Baka hindi nyo po alam. Negosyo dito, negosyo doon. Tapos yung iba sinasamantala yung iba. Bakit? Evil days. And people will be lovers of themselves. Wala silang pakialam sa iba. Pati planting. Literally, nagtatanim. Sa ibang mga lugar, they plant trees para sa forest, para maging maayos ang paligid, makatulong sa baha. Magkaroon ng fresh air. Pati yung paggawa, they built. Puro infrastructure, puro improvement. High-rise buildings, towers, roads, bridges, constructions here and there. Pati sa ibang bansa, ang bibilis pa ngang gumawa eh. Para sa improvement, kasama. Bakit? It is written in the Bible. As if the world is not yet coming to an end. Pero ang totoo po, mga kapatid, ang mundo po, magulo, pa-deteriorate. Why? Because it is nearly the end of the age. Pero alam nyo, mabuti ang Panginoon. Sa kabila ng ganitong mga signs, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit?
Because more than 2,000 years ago, si Jesus Christ po'y namatay alang-alang sa ating mga kasalanan, alang-alang sa ating pong kaligtasan. At yung lahat po na maniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakasama sa Rapture Day. Pagtunog po ng trumpeta, kasama ka sa Rapture Day. Kaya nga ang tanong, ano ngayon ang gagawin natin? Sa panahon po ni Noah, ang naging susi niya in Luke 17:27, until the day that Noah entered the ark. Brothers and sisters, naligtas sila Noah nung pumasok sila sa arka. While in verse 29, but on the day that Lot went out of Sodom. Kung mapupuna po ninyo, yung isa pumasok sa arka, yung isa lumabas ng Sodom. Kaya sila naligtas. But in our modern days, paano ka maliligtas? Luke 17:34, I tell you, in that night there will be 2 men in one bed. The one will be taken and the other will be left. 2 men will be grinding together. The one will be taken and the other left. Sa madalit sabi, kung ayaw mo dumanas dito ng hirap, kailangan makasama ka sa rapture. But unfortunately, ang nakakalungkot, may maiiwanan. Kaya nga kung gusto mong makasama, you must believe and obey the word of God. Ladies and gentlemen, truth be told, the end of the age is very near. Malapit na. Ang gusto na Lord, even though we are too busy sa maraming bagay, wag po natin kalimutang unahin ang ating Panginoon before it's too late. Why? Rapture will take place anytime. Ang tanong, ready ka na ba? Handa ka na ba? Probably some of you, you have your own lot sa mga yan, katulad yan, Loyola, Eternal Gardens, whatever, ever. You have your HMO insurance, life insurance, health insurance, whatever. Wala pong masama dyan. That is being ready physically and being practically ready. Just in case, hindi pa mag-rapture at naunang kamatayan, at least hindi mahihirapan yung mga mahal mo sa buhay na naiwanan, na naulila mo. Pero ang mas paghandaan po natin, yung ticket po natin sa langit. Yung ticket, doon tayo mag-focus. Bakit? Once nagunaw po ang mundo, pati yung lupang niredy mo para sa lupang katawan mo. Kasama po yan. Mawawala po yan. Mawawasak po yan. Pero kung meron kang ticket sa langit, sigurado, we are safe in the arms of God. Dahil kasama mo siya, nanduang ka sa langit. Kaya nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 4, is saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ibig sabihin, kaya hindi pa dumarating ang ating Panginoon dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon magsisi ng ating pong mga kasalanan, at ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kung ikaw ay nasa kasalanan pa, ngayon pala magsisi ka na dahil binibigyan ka niya ng chance para makasama ka ron. At naniniwala po ko, kahit gaano kabigat, kahit gaano kalaki ang nagawa mo sa Panginoon, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, the Lord is willing and able to forgive your sin. Aside from repentance, brothers and sisters, magpatuloy tayo sa pananampalataya. Mamuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon as we need to do what? In Matthew 24 verse 42. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Ang sabi, watch. Let's be watchful. Sa Greek po, ang sabi dito, Gregoreo. Ibig sabihin, to be alive, to be alert, to be awake, to be active. Ano pa? Luke 21 verse 36. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Watch therefore and pray always, ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, all the time you pray, every time you pray, make time for prayer and be watchful at all times. Wag po tayong matulog sa spiritual life po natin. Wag po. Kasi po, ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Ano pa?
We must live as true believers and followers of Jesus Christ. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, take heed to yourself and to the doctrine, continue in them. Magpatuloy daw tayo doon. For in doing this, you will save both yourselves. Yung sarili mo, maliligtas mo, and those who hear you. Ibig sabihin, sa kilos, sa salita, sa gawa, siguraduhin po natin. Puspos ka ng Holy Spirit, pinamumuhay mo si Kristo sa buhay mo. And we are doing the will of God. At pagkatapos ng Rapture Day, tapos na ang problema mo sa asawa, tapos na ang problema mo sa anak, tapos na ang problema mo sa negosyo, wala nang awayan, wala nang kagalit, wala nang kasamaan sa mundo, wala nang kasamaan na loob, wala ka ng sakit ng ulo, lahat ng klase ng mabibigat na sakit, wala na, lahat ng uri ng problema, wala na, tapos na. Why? Puro joy na lang. Puro joy na lang. Puro kagalakan na lang. Bakit? Nandun ka sa langit, nakasama ka sa Panginoon, nakasama ka sa Rapture Day. Kaya nga po mga kapatid, siguraduhin po natin, makasama po tayo dun. Hindi po sa Great Tribulation. Ang goal po natin sa langit, sa itaas. So once again, God is reminding us to hold on to His Word. Hawak ka lang. Mahirap ang buhay, yes. Pero wala naman tayo ibang pupuntahan eh. Diyos lang eh. Hawak ka lang sa salita niya. Kasi po, it is nearly the end of the age. Praise the Lord, minsan pa po tayo ni-remind ng ating Panginoon na it's nearly the end of the age. At bilang mga Kristyano, mga kapatid, we have to be watchful, we have to be prayerful po upang maging matatag po tayo sa ating pong spiritual life. And also, we must live as a true believers and followers of Jesus Christ. So meanwhile, to all our first-time viewers, hindi po biro ang nangyayari po sa world. Napapansin po natin yung mga kaguluhan. Kaya importante po na meron po tayong matatag na pananampalataya at ang relationship po natin sa ating Panginoon, siguraduhin po natin na maayos. Kaya alam po ang tanong sa paano pong paraan. That is by accepting Jesus in your life and believing His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po natin salvation, according to Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang tanong. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko ang sabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection na kailangan po natin paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Sapat na po ba na tayo'y manampalataya, maniwala? Pag tayo naniwala at nanampalataya, wala na po tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. But rather, kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. Hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, no matter how big, how great your sins are,
For as long as nandun po yung genuine repentance sa ating mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang-unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may mga weaknesses, especially sa lahat po ng ating po mga first-time viewers. At ang hirap po mapagtagumpayan pag sa ating po mga sarili. Minsan magbabaga tayo ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan. Sa susunod na buwan, bumabalik po tayo sa dati. Why? Kasi sa ating sarili lang. Pero pag nasa iyo ang gift of the Holy Spirit or yung mismong Holy Spirit po mismo ang nasa iyo, yan po yung power na sinasabi para mapagtagumpayan po natin yung lahat po ng ating po mga kahinaan. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng ating po mga first-time viewers, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na sa pagkakataon pong ito na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po natin, nandiyan po yung ating po mga telephone numbers. Pwede po kayong tumawag po dyan. Sa mga interested po magpabaptize, tawag lang po kayo sa mga telephone numbers po namin, or pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, mga kapatid, bilang pagtatapos naman po natin, pwede po ba minsan pa tayo po yuko natin ng ating mga ulo, tayo po manalangin sa ating Panginoon, magpasalamat po tayo sa Kanya. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat po kami sa iyo, lalo-lalo na po sa ito pong reminder na ito sa amin, Lord, na talagang po, Panginoon, na naniniwala kami na malapit na po ang katapusan ng mundo at malapit ka nang bumalik, Panginoon. Lord, I pray that you continue, Panginoon, O God, na ingatan na bawat isa po sa amin, ang mga anak mo, Panginoon, dahil wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang, Panginoon, at walang ibang paraan para makaiwas kami sa mga darating na mga kaguluhan. Yan po sa pamamagitan ng Rapture Day. Huwag mo hayaan na niisa po sa amin, Panginoon, ay maiwanan. Bagkos, Panginoon, lahat po kami, Panginoon, isama mo sa iyong kaharian, Panginoon. Patuloy, O God, hayaan mo, Lord, ang bawat isa po sa amin, abutan mo na nandun na nananampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Maraming salamat, and Lord, we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo pa po sa amin, O Lord. Salamat po. We give you back the glory, the honor, and the praises in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.